Nasa serye po tayo na ano ba talaga yung picture ng totoong success. Yung pag sinabing success, yung matagumpay na buhay. At maganda po yung ating ano ngayon, bersikulo dahil ito po yung ending na dahil Friday na ngayon. May sarili kasing definition ng mundo, no? Pag marami kang pera, successful ka, magtaas posisyon mo, pag sikat ka, marami kang followers, marami kang achievements, although honestly, wala pong masama dyan sa mga achievements na yan. Kasi po, yan ay maaaring bunga ng hirap and all. At di ko sinasabing pag nandiyan ka, hindi ka successful. Pero ito lang po yung batayan ng successful pagdating po ng buhay ni Apostol Pablo towards the end of his life. Kaya sabi ni Brad Ted kanina, stay safe. Okay? Hindi tumagal yan because 2 Timothy 4:7, sabi po ni Apostol Pablo towards the end of his life, siya po ay papatayin na ng mga Romanong sundalo during this time. Sabi niya, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Hindi po sinabi ni Apostol Pablo, I became rich, I became famous, I became comfortable. No, sabi niya, nilabanan ko yung laban, I fought the good fight. At natapos ko yung karera ng buhay, I finished the race. At nanatili akong tapat sa Diyos. Alam niyo po, marami hindi matatapos yung laban. Ni wala ngang laban eh. Si Satanas lagi na nanalo eh. Pangalawa, hindi natapos yung race. Hindi umabot sa finish line. At pangatlo, talagang walang pananampalataya. Natapos ang buhay na pera ang sinasamba. Alam niyo po, sa dulo ng buhay, ang greatest achievement ni Apostol Pablo, hindi success sa mundo the way the world looks at it, kundi faithfulness kay God. Because true success is not merely starting strong, it is finishing faithful. Magaling po kasi si Taning, side note lang po, kadalasan hindi naman mabibigat na kasalanan gusto niyang ihain sa atin. Okay? Yung ma-divert lang tayo ng debosyon natin, palayo sa Diyos, okay na siya doon. Maging abala ka lang sa mga bagay na temporal at walang eternal bearing, solve na siya ron. Kasi magsimula ka lang sa maliit na kompromiso, okay na si Taning dyan. Kasi yung pong maliliit na kompromiso, ang ending niyan malaking kompromiso. Kaya nga pag nakorap ka as SK chairman, malamang korap ka rin senador sa future. Basta po, ang mahal ka kay Taning, yung direction mo doon papunta. Because direction determines destination. And when you die, marirealize mo, pambirang patisto, nabudol yata ako ni Taning Okay, yung mali-malitang perang dinispalko ko, hindi ko pala madadala sa destinasyon ko. Pero iba po si Apostol Pablo, sa dami niyang hirap na pinagdaanan, sa dami niyang pagkakataong pwedeng ikompromiso ang pananampalataya niya, hindi siya lumihis ng liko. In fact, ang saklap ng pagkamatay ng iba, no, na totally ang daming pera, pero ang ending, hindi maganda. What good for a man to gain the whole world, ika nga, and forfeit his soul. Kaya as I end, ito tanungin natin sa sarili natin. Paano ko ba dinidefine ng success sa buhay ko ngayon? Kailangan ko ba yumaman, sumikat, mandaya, manggulang, di ba, maging mandarambong para lang dumami pera? Mas hinahabol ko ba ang applause ng tao, mga views and likes kaysa approval ni God? If matapos ang buhay ko ngayon, masasabi ko bang I fought a good fight, I finished the race, I have kept the faith. Again, ang tunay na success ay hindi yung mataas na narating mo, kundi faithful ka ba hanggang dulo. 2 Timothy 4:7, I have fought the good fight. I finished the race. I have kept the faith. Panginoong Hesus, yan po ang aming dalangin. Nasa huli po, we will be answerable to one. And there's only one king sitting on the throne. At malamang hindi kami yon. Yung mga naghahari-harian dito sa lupa, yung mga nagbobosing-bosingan dito sa lupa, na binabaluktot ang batas, binabaluktot ang lahat para mai-push ang kanilang agenda. Lord, tulungan mo silang makita na isa lamang ang Diyos na nasusunod dito at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Kaya Lord, tulungan mo kami, katulad ni Apostol Pablo, manatili sa direksyon na tama, manatili sa direksyon na papunta sa iyo, because there's a race that we need to finish. And hopefully, we will keep the faith until the end. In Jesus' name, amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.